Papalapit na ang World Food Day, pero sa Pilipinas, hindi pa rin abot kaya ang pagkain para sa marami. Sa mismong datos nga ng pamahalaan, makikitang isa ang pagkain sa pinakamabilis na tumaas ang presyo, lalo na ang bigas. Ayon sa PSA, pinakamabilis sa loob ng 14 na taon ang pagtaas ng presyo ng bigas. Di tuloy nakapagtataka na sa latest survey ng Pulse Asia, bigas ang pinakamalaking gastos ng 8 sa bawat 10 Pilipino. Sa monitoring ng grupong Bantay Bigas, nasa 48 pesos hanggang 55 pesos ang kada kilo ng bigas ngayon at mukhang tataas pa raw sa mga susunod na linggo. Pero tanong ng grupo, hindi ba't pangako hindi lang ng Marcos Jr. administration kundi pati ng rice liberalization law na magiging abot kaya ang bigas? Sa ilalim ng nasabing batas, tinanggal ang limit sa pag-i-import ng bigas at ang mandato ng National Food Authority na magbenta ng murang bigas. Kapag wala raw kasing regulasyon sa pamilihan, bababa raw ang presyo ng bigas dahil malaya raw na makakapasok ang murang imported na bigas. Pero 4 years matapos maipasa ang rice liberalization law, anyari? Mula nung naisabatas yung RA 11203 o yung Rice Liberalization Law noong 2019, kung saan talagang todo bagsak yung presyo ng palay ng ating mga magsasaka, habang yung pangako nito na maging 25 pesos per kilo yung presyo ng bigas ay wala tayong nakita, no? Bagkus ay nadoble pa. Paliwanag ng Bantay Bigas, pinababa ng Rice Liberalization Law ang bentahan ng palay mula sa magsasaka na siya namang ikinalugi nila ng lubos. At sa kabila ng mababang bentahan ng palay, pagkamahal-mahal pa rin ang bentahan ng bigas sa palengke. Bakit? Yung presyo ng imported ay kayang-kayang patungan ng pribadong sektor. At sa lagay ng bigas, kartel yan. Sa lagay ng maraming mga kalakal, monopolyo yan. So ang nararanasan natin na pagtaas ng presyo ng bilihin ay yung tinatawag nating monopoly pricing. Sa pag-aaral ng Bantay Bigas, dahil sa price manipulation, kahit ang imported na bigas, dapat sana wala pang 20 pesos kada kilo, kaso napapatungan ito ng mga trader nang aabot sa lampas 100%, kaya umaabot ng lampas 40 pesos hanggang 50 pa nga ang kada kilo ng imported rice. Pero kahit manipulado ang presyo ng imported na bigas, kadalasan mas mura pa rin ito kesa sa locally produced rice. Kaya sa pagpapaluwag ng rice liberalization law sa importation, bumaha ang imported na bigas at hindi kayang makipagkumpetensya ng ating mga magsasaka. Kaya nga kahit top 1 rice importer na ang Pilipinas, ang ending, mahal pa rin ang bigas. Tapos, luging-lugi pa ang mga magsasaka natin. Dobleng dagok, di ba? Sinasabi nila, bababa ang presyo ng bigas basta tayo ay maging liberal. Hindi ganun kasi sa sa mga mahalagang commodities o mahalagang mahalagang kalakal kasi dapat sa production ka talaga kumokontrol. So ganun yung cycle ng sitwasyon ng ating mga magsasaka. Mangutang para makapagtanim, mag-ani para makapagbayad doon sa kanyang pinagkautangan. Ang Malacanang may attempt pa raw magpakonsuelo, sabi ng grupo. Binanggit kasi ng palasyo na sa pamamagitan ng Rice Liberalization Law, may tulong namang ibibigay sa mga magsasaka sa ilalim ng Rice Competitive Enhancement Fund o RCEF. Plus, may 12.7 billion pesos pa raw sa ilalim ng Rice Farmers Financial Assistance Program na magbibigay ng 5,000 pisong ayuda sa 2.3 milyong maliliit na magsasaka. Sapat nga bang tugon itong ayuda? Yung patakaran talaga ng liberalisasyon, parang dinala natin yung mga magsasaka sa gitna ng dagat, pinalubog natin yung kanilang bangka, tapos saka tayo mamumudmod ng salbabida. Ganun ang itsura. So hindi nga yan ayuda, salbabida yan. Sa totoo lang, may solusyon namang ihinahain ang mga grupo ng magsasaka
para mapababa ang presyo ng bigas at makalaya sa paulit-ulit na pagkalugi. Presyo ng bigas, mapapababa natin yan kapag binigyan natin ng mataas na insentiba yung mismong nagproproduce ng bigas. Pagka yung estado ang gumawa nun, agad-agad tataas yung produksyon, agad-agad bababa yung presyo mismo ng produkto ng magsasaka, yung palay. Paalala ni UN Secretary General Antonio Guterres para sa World Food Day, responsibilidad ng mga gobyerno na siguruhing may sapat na makakain ang kanilang mamamayan. Pero sabi ng Bantay Bigas, walang makabuluhang aksyon para rito ang administrasyon. Pinaka-basic right natin, no, right to food at responsibilidad ng gobyerno na i-ensure. Pero sa ilalim ng gobyernong Marcos ay siya pa yung pasimuno doon sa kagutuman na nararanasan ng ating mga mamamayang Pilipino at mismo yung ating mga magsasaka.